Sa huling part ng ating kwento ay nagsalita itong isang lalaking bantay sa kanyang young master habang nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan na kung dapat na raw ba siyang kumilos para tapusin silang lahat. Ngunit itong hangal ng kanyang narinig ang iminungkahi sa kanya ng kanyang bantay ay nandidilim ang kanyang mga mata na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang bantay. Sabay sinapak niya ng sobrang lakas ang ulo ng kanyang bantay na kanya itong pinagalitan. At kanyang sinabi na kung tanga raw ba siya, isa raw ba siyang baliw na mamamatay tao, ano naman raw ang benepisyo ang kanilang makukuha kapag kanila silang patayin, hindi raw ba niya alam na pumunta lang siya dito upang magpasikat at ipakita ang kanyang awtoridad sa mga baguhan pero siya na isang tanga ay papatayin agad ang mga baguhan, kung sila raw ay mamamatay ay sino na lang ang makakakita sa kanyang awtoridad, isa na lang bang mga hamak na multo? Sa mga sinabi nitong hangal ay iginiit pa rin itong lalaki na ang mga baguhan raw na yun ay naglakas ng loob na mang-insulto sa kanyang young master. Ngunit mas lalo lang nainis itong hangal sa kanyang bantay, huwag na raw siyang magpaliwanag, dahil sa ngayon ay gusto niyang magtayo ng sarili niyang awtoridad upang siya ay makilala at maging isang malaking tao sa kanilang kumpanya. Ipinagmayabang din niya sa kanyang bantay na siya raw na si Sima ay nagnanais na magdala ng karangalan sa kanyang pamilyang Sima. Sa pagmamayabang ng hangal ay pinasangayunan naman ito ng bantay, dahil karangalan din daw niya na ang kanyang young master mismo ang magbibigay karangalan sa kanilang pamilya. Pero kahit pinupuri na ng lalaking bantay ang kanyang young master ay lumingon lang ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata, kaya napasigaw na lang itong lalaki na masyadong natakot na kanyang tinanong ang kanyang young master na kung ano raw ba ang mali sa kanyang mga nabanggit. Samantalang makikita naman itong apat na papunta na sa kanilang headquarters kung saan ang kanilang squad leader, sinaad din sa kanila ni Luo Pingxi na hindi raw talaga niya inaasahan na makakasalubong nila ang tao na galing sa pamilyang Sima. Tanong naman ni Liu Ziye kay Luo Pingxi na kung ano naman raw ang reputasyon ng tao na yon. Paliwanag naman ni Luo Pingxi na ang lalaki raw na yon ay napakasama ang ugali, araw-araw siyang nagmamayabang sa buong pamayanan at ang halos lahat ay nagagalit sa kanya. Ngunit dahil siya ay anak ng administrator ng Settlement No. 723 ay espesyal siyang kinuha sa unit ng walang nangangahas na sumalungat sa kanya. Sa paliwanag ni Luo Pingxi patungkol sa lalaki na galing sa pamilyang Sima ay nagtanong si Miss Xiaoman na kung ang ganoon raw ba na tao ay hinahanap pa rin ng kumpanya. Ayon naman ni Luo Pingxi na kahit ganoon raw ang ugali ng lalaki na yun ay isa pa lang siyang 17 taong gulang at umabot na ang kanyang level sa level 11 na nag-awaken, sa kanyang edad na mayroong ganoon na level ay lagpas na siya sa isang hangganan ng isang mayroong talento. Itong dalawa ng kanilang narinig ang paliwanag ni Luo Pingxi ay masyado silang natawa, at nasabi nitong si Miss Xiaoman sa kanyang sarili na 16 na taon gulang pa lang raw siya ngunit umabot na ang kanyang level sa level 7, matatawag na din daw ba siyang isang genius, samantalang itong si Liu Ziye ay kanyang nasabi sa kanyang sarili na maging siya ay isa pang 16 na taon na gulang at naabot na niya ang level 8 kahit wala siyang gaanong ginawa, ang ibig raw bang sabihin nito ay isa siyang genius. Ngunit natigil ang dalawa sa kanilang iniisip dahil mayroon silang dalawa na napagtanto patungkol kay Chengzi, kaya tuwang-tuwa na nasabi nitong dalawa na si Chengzi raw ay masyadong malakas, kaya ang ibig lang sabihin nito na si Chengzi ay isang genius sa lahat ng genius. Makalipas ang ilang sandali nang dumating na sila kung nasaan ang kanilang squad leader ay nanginginig ang buong katawan nitong si Luo Pingxi dahil inutusan siya ng kanilang squad leader na lumipat siya sa gilid. Si Liu Ziye na pinapanood ang lalaki na kanyang nakita sa kanilang harapan ay napapaisip siya na kung saan raw ba nanggaling ang matandang ito bakit masyado siyang bastos. Agad lang naman na yumuko si Luo Pingxi sa kanilang squad leader na nagbigay ng paggalang. Ngunit inutusan lang siya ng squad leader na mayroong seryosong tono na magsama raw silang lahat ng kanyang mga kasama dahil katulad lang naman sila ng mga talunan. Sabi naman ni Luo Pingxi na kaya raw siya pumunta dito dahil mayroon lang siyang iuulat na report sa squad leader, dahil ang mga tao na kanyang mga kasama ngayon ay ang bagong miyembro, dinala niya sila dito para makita nila ang squad leader. Sa paliwanag ni Luo Pingxi ay tinanong siya ng squad leader na ano pa ang dahilan para makita nila siya. Dapat agad na niyang dinala ang bagong miyembro doon sa pasukan ng Blue Crystal Mining Dungeon, sa ngayon ay mayroon pang nagaganap na kaguluhan doon kaya magmadali sila at turuan ng leksyon ang mga walang kwenta na yon. Sa ibinigay na utos ng squad leader ay lumabas ang pawis sa mukha ni Luo Pingxi na kanyang pinasangayunan ang inutos sa kanya, at inutusan din niya ang tatlo na magmadali silang sumunod sa kanya. Habang papaalis na ang squad leader ay hindi naman maalis ang tingin ni Chengzi dito,
na kanyang iniisip na sobrang lakas raw ang presensya ng tao na ito, pero hindi siya kasing lakas ni Administrator Jiang, kaya raw ba mas malakas pa sa kanya si Administrator Jiang dahil sa pagkakaiba ng katangian nila na word attribute. Samantalang ipinaliwanag naman ni Luo Pingxi sa tatlo na ang lalaki raw na kanilang nakita kanina ay si Squad Captain na si Jiang Shenshen, ang kanyang level ay mas mataas pa kumpara sa level 27, siya ay isa sa pinakamalakas na tao dito sa settlement number 723 maliban sa administrator ng settlement. Sa paliwanag ni Luo Pingxi ay nagulat itong si Chengzi na kanyang iniisip na ang tao raw na iyon ay mas mataas pa ang level sa level 27, ngunit bakit mas malakas pa kumpara sa kanya si Administrator Jiang, habang tinanong naman ni Liu Zhe si Luo Pingxi na kung ang tao raw na iyon ay mas mataas pa sa level 27 ay ano naman ang level ng Administrator dito sa settlement. Ayon naman ni Luo Pingxi na ang level raw ng Administrator dito sa settlement ay isa ng level 30 kaya matatawag na siya na isang powerhouse. Sa paliwanag ni Luo Pingxi ay nagulat si Liu Zhe at Miss Xiaoman sa kanilang nalaman kung ano ang level ng administrator dito sa settlement, habang itong si Chengzi ay kanyang napansin na kinakabahan si Luo Pingxi kaya kanya itong tinanong na kung bakit siya kinakabahan. Ayon naman ni Luo Pingxi na dito sa settlement ay walang naglakas ng loob na pag-usapan ang administrator, at dapat din nilang iwasan na pag-usapan ang administrator dito sa settlement. Dahil kapag mayroon lang silang nasabi na isang bagay na makapagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makontrol ang isang tao ay kahit ang kanilang pagiging empleyado sa kumpanya ay hindi makakatulong upang sila ay maprotektahan. Sa isip-isip naman nitong si Liu Zhe na ang administrator daw dito ay isang walang awa katulad siya ni Fan Dahu, iniisip din nitong si Miss Xiaoman na simula ngayon ay iiwasan na niyang talakayin ang patungkol sa administrator dito sa settlement. Nagsalita naman sa kanila si Luo Pingxi habang mayroong itinuro na isang lugar, dahil ngayon ay dadalhin muna niya sila sa isang lugar upang makapagbihis sila ng damit, at kapag nasuot na nila ang uniforme ng kumpanya ay magagawa na nila ng maayos ang kanilang trabaho. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang tatlo na sila ay nagbihis na ng kanilang uniforme, sinabi pa sa kanila ni Liu Zhe na kapag suot raw nila ang ganito ay mukha silang disenteng tingnan. Sabi naman ni Miss Xiaoman na ito pa raw ang unang pagkakataon na nakasuot siya ng ganito kagandang damit. Samantalang bigla naman na binuksan ni Luo Pingxi ang pintuan kung saan sila nagbibihis, sinaad pa niya sa kanila na ngayon ay nakapagbihis na sila ng mga damit ay dapat na magmadali na sila. Dahil kapag nalaman ng pinuno ng unit na hindi pa sila pumunta para ayusin ang kaguluhan ay siguradong mapaparusahan sila kapag sila ay bumalik. Nang papaalis na ang tatlo ay sinabi ni Liu Zhe sa kanila na ang pagsupil ay parang hindi magandang bagay. Tugon naman ni Miss Xiaoman na sa ganito raw na sitwasyon ay makikinig lang siya sa kanyang brother Chengzi, ayon naman sa kanila ni Chengzi na kinakailangan na nilang umalis at kanila munang tingnan kung ano talaga ang tunay na sitwasyon. Ngunit natigil sa pag-uusap ang tatlo dahil bigla na lang yumanig ang kanilang buong paligid, kaya napatanong na lang itong si Liu Zhe na kung ano raw ba itong mga nangyari. Samantalang napansin ni Chengzi na ang kanila raw naririnig ngayon ay sigaw ng mga tao, hindi naman makapaniwala si Miss Xiaoman dahil bakit sa ilalim ng lupa dumaan ang isang grupo ng mga tao. Sa pagtataka ng tatlo ay pinaalam sa kanila ni Luo Pingxi na sa ilalim ng lupa ay mayroong mapanganib na kriminal ang nakakulong, kaya ang mas mabuti nilang gawin ay huwag makialam dito, at bilisan na lang nila na pumunta sa production dungeon at pahintuin ang nagaganap na kaguluhan. Sa isip-isip naman nitong si Chengzi na mukhang mayroong tinatago sa kanila si Luo Pingxi. Anong klaseng mapanganib na kriminal raw ba ang nakakulong sa ilalim mismo ng punong himpilan ng unit? Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita sa eksena ang pasukan ng Blue River Ice Forest na isang green dungeon. Makikita dito na isa-isang pinapasok ang mga manggagawa na mga nag-awaken. Samantalang itong isang babae ay kanyang sinigawan ang nangangasiwa dito na hindi raw nila itutuloy ang pagpasok sa dungeon, dahil kapag sila ay magpatuloy ay tiyak na mamamatay lang silang lahat doon, palakas ng palakas ang mga halimaw sa loob ng dungeon. Gusto na raw nilang magpahinga, 10 araw na silang tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Sa ipinaliwanag ng babae ay makikita lang itong dalawang lalaki na tahimik at halatang hindi nila nagustuhan ang sinabi sa kanila ng babae. Kasabay nito ay hinawakan ng lalaki ang ulo ng babae at kanya itong sinigawan na kung hindi raw siya magtrabaho ay dapat mamatay na lang siya ngayon mismo. Dahil dito ay halos hindi na makagalaw ang babae nang dahil sa higpit ng paghawak sa kanya ng lalaki,
Samantalang ang lalaki na sugatan sa kanyang likod ay kanyang pinigilan ang nagbabantay sa labas ng dungeon na huwag niyang patayin ang kanyang kasama. Ngunit kahit na ganoon ay mas itinutok pa ng lalaki ang kanyang punyal para kanya nang tapusin ang buhay ng babae na naglakas ng loob na sumalungat sa kanilang utos. Pero sa hindi inaasahan ng lalaki dahil mayroong isang maliit na bato ang tumama sa kanyang kamay, dahilan para kanyang mabitawan ang punyal na kanyang hawak-hawak. Ang may gawa pala nito ay si Liu Zie at galit na galit niyang sinigawan ang lalaki na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa sa walang kalaban-laban na babae. Ang lalaki pala na ito ay si Jia Ping, ang ika-63 na deputy squad leader. Sinabi din niya sa kanila Liu Zie na kung hindi raw ba nila alam ang mga basic rules, binabalak raw ba nilang magrebelde sa kumpanya. Pinahinahon naman siya ni Luo Pingxi dahil hindi pa raw nauunawaan nitong kanyang mga kasama na baguhan ang sitwasyon. Kaya raw sila pumunta dito dahil binigyan sila ng utos ng squad leader para tumulong sa pagsupil ng kaguluhan. Sa paliwanag ni Luo Pingxi ay mas lalo lang nagalit itong si Jia Ping na kanya nang hinanda ang kanyang kamao para kanya nang turuan ng leksyon si Luo Pingxi. Kasabay nito ay sinampal ng sobrang lakas ni Jia Ping si Luo Pingxi. Sinabi pa ni Jia Ping na bakit hinayaan lang niya ang mga baguhan na gawin itong ganitong kalapastanganan. Si Miss Xiaoman nang kanyang nakita ang nangyari kay Luo Pingxi ay masyado siyang nagalit na kanyang sinigawan si Jia Ping na kung sino raw ba ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na saktan ang isang tao. Bigla naman na sumali sa usapan itong matabang kasama ni Jia Ping na kanyang iniinis si Miss Xiaoman na isa raw siyang payat at paano din daw nakasali sa kumpanya ang ganitong uri na basura. Pinakiusap din niya sa kanyang deputy squad leader na siya na ang bahala na turuan ng leksyon ang mga baguhan na ito. Sa tugon ng mataba ay inutusan siya ni Jia Ping na gamitin niya ang buo niyang puwersa at ipakita sa mga baguhan kung sino ang tunay na namamahala sa lugar na ito. Wala nang ang sinayang na oras itong matabang lalaki kung hindi agad na siyang tumakbo para umatake sa kanila Chengzi, at kanya din inactivate ang kanyang word attribute na ang gold word attribute. Si Chengzi na pinapanood ang matabang lalaki na papasugod ay kanyang tinanong si Miss Xiaoman na kung makakaya raw ba niya na panghawakan ang matabang lalaki. Samantalang itong si Liu Zie nang kanyang narinig ang tanong ni Chengzi ay masyado siyang nainggit at kanyang hinanda ang kanyang tirador dahil hindi raw siya papayag na si Miss Xiaoman lang ang magpapasikat. Habang itong si Miss Xiaoman ay naging seryoso ang kanyang mukha na kanyang inactivate ang kanyang word attribute na scent control, iniisip din niya na siya raw ay pinagdaanan ng hindi mabilang na mga sitwasyon at nakataya doon ng buhay at kamatayan bago siya nakarating kung ano siya ngayon. Dahil dito ay biglang napatigil ang matabang lalaki sa kanyang pagtakbo dahil mayroon siyang naamoy na hindi kanais-nais, kaya napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ang word attribute nitong babae. Pero wala siyang kaalam-alam dahil si Miss Xiaoman ay nasa kanya na palang itaas upang patahimikin na ang mayabang na matabang lalaki. Kasabay nito ay sa isang iglap ay bumaon ang buong katawan ng matabang lalaki sa lupa dulot ng inilunsad na pag-atake ni Miss Xiaoman. Sinabi pa ng dalaga sa lahat na siya raw si Hua Xiaoman ay hindi isang babae na payat at mahinang babae. Si Liu Zie nang kanyang nakita ang lakas ni Miss Xiaoman ay labis siyang humanga, habang iniisip naman ni Chengzi na noong nakaraan ay nakipaglaban raw si Miss Xiaoman sa dalawang nag-awaken na lagpas na ang level sa level 10 doon sa dungeon ng settlement number 119 habang pinuprotektahan ang maraming sugatan, kaya ang masasabi niya sa babae na ito ay hindi mahina ang kanyang lakas. Siya ay mas malakas pa kumpara kay Liu Zie kung sa labanan ng harapan.